loyalty. Number 8, the Lord may allow people to leave you because you have not continued to follow the Lord as you did at the beginning of your life and ministry. Again, the Lord may allow people to leave you because you have not continued to follow the Lord. You have not continued to follow the Lord. You have forgotten your first love. Kaya may mga taong maalis sa ating buhay because most often we are so inconsistent. Priority will always be number 1. Priority will be yung most important thing to do. Follow the Lord as you did at the beginning of your ministry. Kung kaya mo, stenographer kita. Ha? Katulad ni yung sa Green Hills, yung batang babae, yung girl, si Pat. The Lord may allow people to leave you because you have not continued to follow the Lord. Meaning, hindi ka nagtuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, marami sa mga Kristiyano, maalab nung una, pero dahil sa bigat ng problema at pagsubok, nagbabackslide at nawawala ang kanilang gana sa pagsambat panalangin. It's not because we did not get our answered prayer. It doesn't mean na hindi tayo dinidinig ng ating Panginoon. When God is silent, we need to be quiet. Pag tahimik ang Diyos, manahimik lang tayo. Sapagkat ang paraan ng Diyos ay iba sa ating kaparaanan. Solomon has 700 wives and 300 concubines. And sure enough, because of his 700 wives, they led his heart away from the Lord. There would be a lot of distractions. Sabi nga nung isang mangangaral, mabigat ito, that was 1970. Sabi niya, yung TV daw niya, pinamigay na daw niya para hindi na daw siya makapanood ng balita o ng anumang mga kaabalahan. He will spend most of his time in his closet. So ano nangyari? Nagkaroon ng revival sa eskwelahan, nagkaroon ng revival sa kalsada at kalye. That was 1970. Just because of one thing na inalis niya na nakakahumaling at nakakaalis ng kanyang atensyon sa Diyos, pinamigay daw niya yung TV niya. At wala siyang ibang ginawa kundi manalangin at magbasa ng Biblia. At grabe yung pagkilos sa kanya ng ating Panginoon. If you will always remove distractions and allow God to have permission, hindi mo makakakilos ang Diyos pag hindi natin siya pahihintulutan. Dahil tayo may tinatawag na free will. Pero kung tayo ho ay magsasara at tikom ang palad at limitado ang binibigay natin sa Panginoon, the measure you give is the measure that you will get. Hindi lang mo sa pagbibigay. Sa panahon. Kaya critically, ang mga tao, pag malubhan ng sakit, saka tumatawag sa Diyos. Dahil sa mga panahon na sila ay nasa kalayawan, sinayang nila yung mga pagkakataon na sana sila ay nagamit ng Panginoon. Pero huwag tayong mag-alala, sapagkat lahat ng bagay ay nangyayari para maganap ang kanyang kalooban. Kaya sabi mo ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Hindi ho kasi pahabaan ang buhay dito sa lupa kundi nabubuhay tayo ng may kapakinabangan. Mahaba nga ang buhay mo, mareklamo ka naman. Mahaba nga ang buhay mo, lagi mo naman kinokontra ang pastor mo o ang mga manggagawa sa iglesia, di ba? Sayang naman ang buhay mo. Pero kung ikaw ay nananahimik, tumutulong, naglilinis na lang ng church na walang iniintay na anumang kapalit, and then God will pay you back double for each trouble. Pero mahaba nga ang buhay, makwenta naman, madamot naman. At minsan ay on and off, maligamgam. Di ba, sabi ko, may 5 church sa Book of Revelation. Ano daw ginagawa sa mga maligamgam? Isinusuka. Yung mga lukewarm church. Kaya ano yung pinakamagandang church doon na i-describe yung Philadelphia? With a pure heart and pure love and pure intention. Sapagkat ang umiibig sa Diyos, hindi nagbabago ang pag-ibig sa Diyos. May pagpapala o wala, may kagalingan o wala, tayo ay nakatuon pa rin sa ating relasyon sa ating Panginoon.
Pupurihin lamang ba natin siya pag mabubuting bagay nangyayari sa atin? Pupurihin lamang ba natin siya kapag may bumibili ng peanut butter? E paano kung walang bumili ng peanut butter? Kaya dahil tayo nagpupuri in season and in out of season, we preach the Word of God. Eh kita nyo naman, dahil totoo ang ating puso at gusto nating mapagpala at maging gamit ng Panginoon. Ang Diyos ang maglalagay sa puso ng tao na hindi naman natin kakilala. Nahahanapin yung bagay na ating ibinebenta o ating itinitinda para makatulong din sa atin. Nakakatuwa nga last Monday, naglalakad ako sa Walter Mart para bumili ng tokwa. Tuloy-tuloy ang ating fasting, ng Daniel fasting. Sayang naman yung binawas natin 2 pounds. So pumunta kami sa Walter Mart, sa Carmona. At bibili ng alcohol gel, requirement kasi sa school ng mga bata. Alam niyo naman ngayon sa mga panahon na ito ay OA ang mga tao. So kailangan magdala ng alcohol, yung spray lang, alcohol gel. At pagpunta ko sa Walter Mart, nakapambaya ko, hindi pa ako naliligo. At butas pa yung damit ko. Medyo, alam niyo, air cool. At nakabaluwag na short. Talagang pang-basketball lang, pang-bahay lang. Nakasipit na tsinelas. Alam niyo, pag pagpapalain kayo ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos. Kaya habang naglalakad ako, may tumawag sa akin. All of a sudden, out of nowhere. Hindi ko palagihan nag-church itong pamilyang ito dito sa simbahan ito. Pero tinawag ako, Pastor! Pastor! Lakas ng boses ng babae. Medyo chubby. Pastor, sabi ko, ano ginagawa niyo dito? Taga rito ba kayo? Sabi ko, hindi po, Pastor. Taga dyan lang kami sa taas ng Cavite. Pastor, may bibigay lamang po kami sa inyo. Nabot sobre. Sabi ko, pera ito. Actually, naman sa Diyos, magbabayad ako ng service bukas. And I thank the Lord. At sabi niya, kasama ko pala po yung mister ko. Di tinawag. Uy, sabi ko, Brad, kumusta? Hindi ka sa church, ngingiti-ngiti. At sabi ko, salamat dito sa pagpapalang ito. Dalangin ko, ibuwelta ito sa inyo ng Panginoon siksik, liglig at umaapaw. Pinag-pray ko, umalis. Mga after 5 minutes, hindi pa na kontento. May dalang manok ng sabori. Sabi, Pastor, alam ko, alauna na, hindi pa kayo nagtatanghalian. Alam niyo, pag nagbibigay, nakakapagbigay ng kaligayahan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, pagka nagbibigay, hindi lamang napapaligaya yung binibigyan. Pati yung nagbibigay, maligaya. Di nilagay yung sabori. Sabi, wow, praise God, salamat sa Panginoon, may ulam na tayo hanggang hapunan. Alam niyo ako, simple lang ako akong tao eh. Hindi ako naghahangad ng marami na lalabis. Kung ano man yung para sa araw na yon, salamat sa Diyos. Yes, I'm asking for big things, pero kung kailangan kumain ng tuyo at itlog ng maalat, why not? Di po ba? Kung kailangan kumain ng talbos ng kamote at kumain lang ng saging para mabilis mabusog, wala akong problema dyan. So ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko, ang Diyos ay nagpapala saan mang dako ikaw naroroon. At pinost ko nga sa Facebook, nabiruin mo, Monday na Monday. For a lot of people, Monday is the stressful day. Pero ako, Monday is my blessed day. Amen. Because the Bible is true. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Kaya habang nabubuhay ka, biyaya ang hahabol sa iyo, pagpapala ang hahabol sa iyo. Basta magtapat ka lang sa ating Panginoon. At dahil lang yung napagpala, magbabayad na kami. May nauna sa amin. Nakita ko yung isang alay, problemado. May dalang mga sachet na toothpaste, sachet na shampoo, at counting diaper, happy diaper, yun yung pinakamurang diaper ko rin. At may counting juice. I got this prompting. Ang sabi sa akin ng Holy Spirit, pinagpala ka ngayon, magpala ka ng ibang tao. So, hindi ko na makilala ito eh. Ba't ko naman ito pagpapala? Lord, bumayad ako tuition fee bukas eh. Alam nyo, tinanong ko ang asawa ko, sabi ko, tutulungan ba natin? Kasi I got an urge. Sabi niya, sa akin, ikaw ang bahala kung anong pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Sundin mo yan. Sabi ko, anong sagot mo? Ikaw ang bahala. Hindi siya nag-yes or no. Dahil sa nagpa-budget eh. Ang mahirap tayo na, ikaw ang bahala.
No, playing safe. Hindi ko masisisi na, hindi ba naman ito asawa ko, kuripot naman. Hindi ko magagano kasi sabi niya, ikaw mag-decision eh. Yun yung tinatawag na play safe. Sabi ko, siguro nga, baka hindi naman kailangan ng tulong. Pero alam niyo ho yung lakas ng tulak ng pagkilos ng Panginoon. Di lumapit ako doon sa counter. Tinignan ko yung mga binili niya. Sabi ko, paglagpas ito ng 1,000, medyo mahirap para sa akin. Tinignan ko 689. Inabot ng alay yung bayad niya. Bata pa. Siguro mga 38, 35. Siguro bagong sweldo yung amo niya sa construction worker. Bago yung 1,000 eh. Alam niyo kasi pag bagong sweldo, bago pera niyan. Kasi di ba, kasi sweldo lang last Friday eh. Inabot yung 1,000. Nilabas ko yung credit card ko. Sabi ko, ate, ako na magbabayad ng grocery mo. Napatingin niya sa akin ganyan. Eh, hindi, wag ho. Nakakaya naman nun sa inyo. Sabi ko, hindi. Sabi ng Lord, bayaran ko daw yung grocery mo. Pastor ako nga ako. Sabi ko, nais kong ipaabot sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Alam niyo, sabog ang luha eh. Sabi niya, maraming pong salamat, Pastor. Dahil hindi pa po ito nangyayari sa buong buhay ko. Kaya tandaan ninyo, pag nagbibigay kayo. Sabi ko, ilan ang anak mo? 7 po kami. 7 po itong anak ko na talaga ito pong pinakamusmus at bunso. 8 months old. Sabi ko, pag may pagkakataon, pumunta ka sa church. May panalangin ka lalo namin. Sabi ko, nag-church ka ba? Opo, sa chapel. Sabi ko, hindi. Itong church na sinasabi ko sa'yo. Mas matindi ito. Dito makakasama mo ng buong Panginoon. At hindi pa ko doon nagtapos. May isang parang boy, bumili ng toothbrush, saka kaunting prutas. At sabi na Lord, bayaran mo na ganyan. Kunti lang naman yan. Sabi ko, magkano ba yan? 120. Nakakaya naman, credit card, 140. Binigyan ko ng 200. Sabi ko, Brad, pamasahe mo na pa uwi. And nakita mo yung atmosphere, pati yung bagger. Sir, God bless you sa inyo. God bless you. Pati yung cashier, ang saya. Alam niyo, hindi niyo naman kailangan maging sikat para gumawa ng mabuti. Hindi mo kailangan na i-video pa or whatever. Pero yung pag may pinapagawa sa iyong Panginoon, kahit yan ay kung sino man yan o sumakay sa tricycle mo, inilibre mo, it will remain an impact. Sapagkat ang hindi nawawala ay yung ibinigay natin na hindi tayo naitanghal at hindi tayo napapurihan sapagkat ang Diyos na nakakakita, siyang magagantimpala. This is just the law of simple things, the law of cause and effect. Somebody bless me, and I bless it again doon sa mga tao mas nangangailangan. But perhaps marami ang hindi makapagbigay because they're too distracted sa sarili nilang pangangailangan. Pag laging inisip natin ang sarili natin, we could never get enough. Kahapon nga sa usapan namin, ano kaya ang palagay ng isang kapatid na may bahay sa West Grove, sa Nuvali, 800 square meter, pero namatay din. Asindero. Pero hindi na-enjoy yung kanyang kayamanan. Napakasarap po na may pagpapala tayo na meron mga ilang tao nakikinabang doon sa ating mga pagpapala. Makamtan man natin ang around the world. Pero ang asawa ko, di ba, nagbabiyahe all over the world. Sabihin niyo Paris, London, Spain, Morocco. Napunta niya, pinakamagandang beach sa Morocco. Pero iisa lang ang wish niya at request sa Panginoon. Isang buong pamilya. Sabi nung kanyang mga kasamang mga flight attendant ng mga Tema Arts at mga ambisyosa. Alam niyo, Tema Arts, maarte. Sabi nila, napakasimple naman ng ambisyon mo, pangarap mo. Alam niyo, sabi ng asawa ko, yung simple nga, wala ako, ba't ako mag-ambisyon ng iba pa? The simplest form is when you appreciate life in your family. Doon mo makikita, ganap at tapat ang ating Panginoon. Amen. Na kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Amen. Again, I just want you to hear the testimony. Araw-araw, tapat at napakabuti ng ating Amen. Amen. So si Solomon, ilan ang asawa niya? 700. 1,000 pa nga eh. 1,000 nga eh, di ba? Tayo kami.
1 Kings chapter 11 verse 3 to 4. First King. Chapter 11 verse 3 to 4. Tingnan nyo naging problema. Nung una maalam si Solomon What is your request? He did not ask for money. He did not ask for power. Anong hiningi niya? Wisdom. Anong hiningi po ni Solomon? Wisdom, karunungan. Karunungan buhat sa Diyos. Not just from philosophical books, not just for hindi galing sa pag-aaral sa eskwela, kundi karunungang makalangit. Alam niyo ba kung paano naging famous si Solomon? Meron nung nanay na nag-aaway kung sino daw ang tunay na nanay nitong batang ito. Hahatiin sa kalahati. Eh di yan sabi nung nanay, sige, kalahatiin na yan para wala nang makinabang. Salbahe yung isang nanay, di pagkakinalati mo, dead yun. Eh ang sabi naman ng isang nanay, wag po, ibigay na lang sa kanya para ang bata ay mabuhay. So, kung titignan natin, with a sound judgment, makikita mo na yung nanay na nagpaubayan na mabuhay yung bata, yun ang tunay na magulang. Kaya ang sabi ni Solomon, I will make a verdict na ang tunay na nanay ay itong nagpaubaya na ipampun yung bata sapagkat siya may malasakit sa buhay. Isang break lang isang decision lang. At yun ang magpapaunawa sa iyo na sasamahan ka ng Diyos. And that is the beginning, the tipping point, na nabalita ang talino ni Solomon at nakilala ho siya sa buong daigdig. Imagine niyo, hindi lang sa bayan niya, buong mundo. Imagine niyo yung wealth of Sheba, binabarko papunta sa Israel. Kaya naman, when the time comes to build the house of the Lord, hindi na niya kailangan ng special offering Hindi na niya kailangan mag-challenge, magdukal kayo ng lupa, maghanap, kayo, treasure hunting. Sa sobrang biyaya, naitayo 7 years tinayo yung templo. Inuna pa rin ni Solomon ang templo ng Diyos Pero sabi ng Diyos, dahil inuna mo ang templo ko, bibigyan kita ng napakalaking bahay. Yung bahay niya, 14 years bago na itayo. Double. Kaya, pag inuna mo ang Panginoon, this is my principle. Gawain muna. Mission muna, ministeryo muna, bago sarili. Bago luho, gawain muna. Bago yung mga mamahaling gamit, gawain muna. Pag nauna ang tama, makikita mo, naka-check-in ka na lang pala sa Manila Hotel. Hindi mo na hinahanap. Amen. Nasa VIP ka na, nasa ganito ka na. Hindi mo na hinahanap. Pero, ikaw ay iniaangat at dinaragdagan ng ating Panginoon. Amen. Pero what so happened to Solomon sa 1 Kings chapter 11, 3 to 4, on the latter part of Solomon's life, they turned his heart to worship their gods. Yung Diyos-Diyosan ng kanyang mga babae. Imagine niyo, 1,000 babae ni Solomon. Paano maulit ang sex life noon? Ang tagal na, 365 days lang sa isang araw Ay, sa isang taon, isang araw. 1 day. Ba, matindi. Bago ko makaulit, Palagi ko, pagka ganun maghahanap ka na ng ibang mapapangasawa. Perhaps, frightening aspect of people leaving you is the thought that you may be out of the will of God. Ulitin ko. Perhaps the most frightening aspect of people leaving you. Pag ikaw daw ay iniiwanan ng mga tao nasa paligid mo, baka ang akalain mo daw ay wala ka sa kalooban ng ating Panginoon. Na dahil ikaw ay hindi ata tama ang ginagawa o wala ka sa perfect will ng Diyos, huwag mo daw itong katakutan. Do not be frightened when people leave you. Because the people that keep on staying dahil mapera ka o dahil mabuti ka lamang, ay ito'y mapanganib. Totoo Kahit sabi ni Brother Edgar, na totoo pala pagka mapera ka, marami kang kaibigan. Pero sa yung down moment, selective na lang ang tutulong sa iyo. Wala nang gusto magpautang sa iyo. Wala nang gusto pumalinga sa iyo. So when you are fully down and nowhere to go, kaya naman wala kang ibang tatawagin kundi ang Diyos. Kaya nung sabi ng mama, salamat at ako'y dinala ng Diyos sa biyaya ng Diyos binyan at natagpuan ko ang tunay na pagmamahal ng Diyos at ng mga kapatiran sa simbahan. Ito, palakpakan natin ang ating Are you doing something that has opened the door of the enemy into your ministry?
Is God pleased with you? Has the devil been allowed access because you have strayed outside His will? This must be one of your great consideration while praying about why someone has left you. So, pag ikaw ay nananalangin, be open for the wisdom of God. Pag ikaw ay nananalangin, always inquire unto the Lord. Kaya nga sabi ni David, one thing that I desire. Sa Psalms 27 verse 1, King pakiano nga, one thing that I have desired is to dwell in the house of the Lord, to inquire the beauty of your temple. When you say inquiry, pagtatanong. Amen. Pag ikaw ay nagtanong sa Diyos, ipapakita niya ang kanyang kagilagilalas at kamanghamanghang pagkilos. You are my light and my salvation. Whom shall I fear? Adonai is the stronghold. Wala ka bang New King James Version? Or, one thing have I asked. King James, sige. One thing have I desired of the Lord that I will seek after, that I will dwell in the house of the Lord. Tuwing kailan daw mo ba? Tuwing birthday mo lang? All the days. Tuwing anniversary? All The the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire. Panginoon, bakit magulo ang aking pamilya? Panginoon, ba't hindi ho sila mahikayat sa aming pananampalataya? Panginoon, bakit hindi pa rin sumasama si Boji sa gawain ng Panginoon? Panginoon, ba't hindi pa rin sumasama si Angelo sa gawain ng Panginoon? Panginoon, ba't hindi ko pa rin mahikayat si Brother Alex sa gawain ng Panginoon? Bakit itong mga ito? Successful naman, may trabaho, pero bakit hindi sila makumbinsi-binsi sa gawain ng Panginoon? Bakit hindi ko mahikayat ang aking hipag sa gawain ng Panginoon? You need to inquire. King, bakit hindi mo maisama ang iyong mga magulang sa gawain ng Panginoon? Eh, napakaalam mo naman. Amen. Aris, kayo maalam, pero bakit ang mga magulang ninyo hindi ninyo madala sa gawain ng Panginoon? That's why you need to inquire. Amen. Bukas pa ang Noah's Ark. Magsasara din yan. At magdadating ang Judgment Day sa nalalapit na panahon. Ako nga ulit dyan. Amen. Ganon din, Sister Monica, ang inyong asawa. Inquire. Why? Sister Alice, ang iyong pamilya. Ang iyong kuya, na best friend mo na lagi kayong aso at pusa. Inquire. Why are they are not interested sa ganitong gawain pag-aaral ng Biblia? Maybe you are not constant on your request. Pabago-bago, okay lang naman. Hindi naman nananakit yung asawa ko, mabait naman. Nagbibigay naman yung anak ko. Lagi naman ako may 5,000 yan pag birthday ko. Hindi kasi tuloy-tuloy yung ating request sa Panginoon. Pag sinabing constant, it never changes. Si Sister Imelda, ang galing manalangin. Pero ba't yung kanyang mga anak hindi niya mahikayat sa gawain ng Panginoon? We all have flaws, mga kapatid. Sino magmamalasakit sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, unless a man be born again, they will not see the kingdom of God. They will go to hell. We are in the moment, we are in a generation na wala na tayong palusot na masasabing hindi nila narinig ang mabuting balita. Naalala niyo yung kwento ni Jesus tungkol sa rich man na si Lazarus. Si Lazarus nag-aabang lang sa labas ng templo, sa bahay ng gate ng mayaman. Namatay sila parehas. Si Lazarus, sinisip-sip ng aso yung kanyang mga sugat, nililik, Hindi siya nakaranas ng maginhawang buhay. And they both died. Si Lazarus, sabi doon sa Bible, direkta doon sa Abraham's bosom. At ang sabi ng mga theologians, the Abraham's bosom is similar to like a paradise, the waiting place. At yung mayaman, saan daw dumiretso? Sa Pinono. Hades. Sa Hades. The first compartment. Alam niyo yung Hades, hindi pa yung pinakadagat-dagatang apoy eh. Ito muna yung initial taste ng pait. Abay, kung
Down payment pa lang yun. Ang tindi na ng parusa. Paano na yung dagat-dagatan na po yung tinatang na lake of fire? Di ba? Mainit na doon sa first installment. Ang sabi niya, Panginoon, baka pwede niyo akong buhayin at mababalaan ko. Mababalaan ko si Boji, babalaan ko si Grace, mababalaan ko si ganito, babalaan ko ang asawa ni Sister Monica. But, ang sabi ni Jesus, there are prophets. There are teachers. There are people who are reaching them out. Imagine ninyo ha, 2,000 years ago, there's no Facebook, there's no Instagram, no cellphone, no text messaging, pero yun na yung tinuturo ni Jesus. Hindi po pwede sasabihin nila na hindi sila nakapakinig. Kaya nga kayong naligtas eh. Tatanungin ko kayo, sa tahanan nyo ba, pinag-uusapan nyo ba tungkol sa Diyos o casual lang kayo? Pinag-uusapan nyo ba? Sinasabihan ninyo ang inyong mga anak na, kayo, King Aris, kinukwentuhan nyo ba mga magulang ninyo tungkol about kay Jesus? They cannot see God, but through us, tayo ho ang kamay at bibig ng ating Panginoon. Kaya, if there's no inquiry, there's no instruction. Inquiry is asking, Lord, kailangan kita, kaya kailangan mo kong gabayan. Because apart from you, I am nothing. Ito ang pinakamahirap sa atin as mga key leaders at Christians. We want to empower others. But even our household, we cannot win them. You go to the campus, you go to Bible study sa Playa Platero, Lakiwa, and telling them, tanggapin niyo si Jesus. Naiiyak-iyak ba kayo? But I tell you, the most difficult thing is, you cannot win your own household. Yan ho dapat yung pinaka-burden natin. Let us be loyal to the first calling. You are a minister of your own household. Kaya niyo ba ito? Galit na ba kayo sa akin? Huwag kayo magagalit sa akin. Ito katotohanan lang. Amen. Mamaya, para pagtulog ninyo, medyo may bigat kayo na dalahin. Panginoon, totoo nga yung sinasabi ni Pastor. Totoo naman eh. Nagme-mentor tayo, nagre-reach out. Pero at the back, in your household, hindi naniniwala ang misis mo. Buti na lang. Si Brother Roberto naniniwala si Erica na sila ay maglilingkod sa Panginoon. Okay na yung biyenan, manugang, hindi niya mawin. Pero yung primary, anak, asawa, yun ang pinaka-critical eh. Sapagkat hindi makakatayo ang isang tahanan pag hindi ito paninitikan. A house cannot stand. A house divided cannot stand. Kaya nga, I feel a great conviction na siguro by March or as soon as possible, ganito ang gawin natin. First 2 weeks ng bawat buwan, Bible study tayo. Aral tayo ng ganito, series. Tapusin natin ito. 3rd and 4th Wednesday, paghatian natin. We go visitation. Lahat po ng bahay ninyo, ilalagay ni Harney sa schedule namin, dadalawin ko kayo. We'll just share the Word of God. Ganun din si Pastor Amanda, kailangan nating lumabas sa simbahan. Imagine ninyo kahapon, ka-fellowship namin, retired seasoned captain, si Captain James. Noong una, aloof siya sa amin kasi born again kami, sarado katoliko. Pero as it goes by, he becomes comfortable. Sabi ko nga, iba pala talaga kapag may relasyon. Pag Sunday naman, walang nabubuong relasyon. Although maganda naman. Amen, hallelujah. But through the week,
that is the process we establish our relationship with one another. Kaya si Jesus, every day He walks around, healing and praying, visiting. Kaya sabi ko, Tuesday, Wednesday, pagkagaling ko sa Green Hills, kahit medyo mapagod, push yourself to the limit. Because that is the only way that God can use you in a mighty way. Pag yun lagi na, doon lang sa kapasidad mo, ito lang lagi at ito lang at ito lang, it will always be limited. Hindi aapaw. If you keep on doing the same thing and getting the same result, kaya, pag halimbawa, tayo-tayo lang, may kailangan tayong gawin. Pero perhaps, siguro, ngayong Wednesday na ito isa sa mga pinakamarami nating attendance ng Bible study. Palakpakan naman natin ang ating to get an extra great result, you need to do extra great effort. At naniniwala ako, bukod sa mga men's ministry pa, kailangan mahuli natin talaga ang mga kalalakihan. Kaya, watch out, Sister Virgie, dadalaw kami sa bahay ninyo. Kaya, Sister Erly, pag-ipunan natin, mapagawa natin yung tricycle ni Brother Arman. Yung kasya ang waluhan sa likod. Para siyempre, hindi naman doon sa pagiging tema arts, may mga lugar na hindi kasya yung kotse ko. Eh lalo na pag dumating yung bago kong sasakyan na SUV na pinapanalay ko, hindi magkakasya doon sa lugar. Amen. Grabe yung ang yaman na ibibigay sa akin pa lang, ha? Amen. Kayo, paniwalaan ninyo yung yaman na tatanggapin ninyo at ako, magbibigay ako ng ikapo. Grabe yung mga kapatid. Every day, I could see a clear vision that God will give us a great wealth. Pero kailangan ng simbahan. Pero ang kailangan ng bawat isa sa atin para tayo ay maging ganap na, maging kapaki-pakinabang. Hindi po pwedeng chiwari-wari-wap lang. Amen! Hallelujah! Okay, give 1,000. Okay, basta bye-bye. Hallelujah. Hindi lagi puro feeding program at grocery lagi. You should be the one who give. Because our giving is an act of gratitude. Do not be afraid to ask for more blessing. Because that is the only way that you can be trusted and trustworthy. Sa pagbibigay doon masusukat ang ating kalagayan. Kaya, sabi ko nga, kanina habang nagkakape kami nila Brother Bernard, I think it's really time. Gusto natin yung 300 na kaluluwa bago mag-anniversary. Build a relationship. Kausapin ninyo mga klase ninyo. Huwag lang mo kayo basta makapag-pray sa reunion. You share Jesus to them. 80% you will feel rejected. Totoo yun. 80% maraming tatanggi sa'yo. Sasabihin nila, busy, ganito. Sige, para hindi ka masaktan, titingnan ko schedule ko pagka available ako. Sige lang. But never stop. Keep on trying. Sinasabi ko sa inyo, pag sumambulat ang problema dyan sa mga buhay ng mga yan, makikilala nila ang ating Panginoon. Ganyan sila magsalita kasi masarap ang buhay pasauna-sauna, pais-pais pa lang at papunta-punta lang ng Hong Kong. Ngayon hindi ka makalabas ng bansa. Bawal mo lumabas ng bansa ngayon Di ba? Kahit nga mga taga-Japan, pinauuwi na dito sa Pilipinas I think there's a purpose kung ba't meron ganyang mga naganapan at pangyayari. Dahil yung mga bansa nasa Singapore, madaling puntahan, Hong Kong, Disneyland, mura lang. Ngayon, wala na. Hindi mo na mapuntahan. Alaala na lang. Kaya nga, pag sinasabi lang punta tayo ng Hong Kong, uy, ikaw na lang ang pumunta. Yung Disneyland, pangarapin mo na lang yan. Sa picture na lang. Hindi po ba? So, ibig sabihin, all of the neighboring countries are locked down. Kahit nga Vietnam, hindi na rin nagpapapasok ng mga ibang dayuhan Para tayo mag-concentrate para sa Pilipinas. Sapagkat ang Pilipino ay tinawag para sa kapwa Pilipino. Amen. Do not be disunited to the call of God para sa atin ng bansa. Be faithful that our nation will be great once again. Hindi sa mga politiko, hindi sa kung sino pa man, kundi sa mga taong katulad ninyo at babae at lalaki na naglilingkod ng tapat hanggang wakas
at mararanasan natin ang pinakamainam na alak, pinakamainam na pagpapala sa huling panahon. Kung naniniwala ka, palakpakan mo ang ating Panginoon. Number 9, the Lord may allow people to leave you. The Lord may allow people to leave you because you do not exert your authority. Exert means exercise. The Lord may allow people to leave you because you did not exert or practice your authority. You've been given power and authority to trample on snakes and scorpions. Ito lagi kong sinasabi. You can cast out demons. You can pray and heal the sick. You are anointed. It is the same Spirit who raised Jesus from the dead. It's the same Spirit that works in each and every one of us. Yes, by title, by office, by position, I am your pastor. Ako ang shepherd nitong flocks natin. Pero huwag mawawaglit sa inyong kalagayan at katayuan na ikaw ay matalino, ikaw ay mahusay, ikaw ay may kapangyarihan, kaya kung anong ginagawa ni pastor ay meron ka ding lakib at pahid noon. The Spirit of the Lord is upon you to bring good tidings, good news, and to to teach the acceptable year of the Lord, to set the captives free. At yung level ng pahid ng langis ng kapangyarihan ay nasa sa inyo din. Ang problema, hindi ninyo ginagamit. Kaya pumupurol. Ang sabi nga sa Ecclesiastes, na kapag ang palakol ay mapurol, you exert more effort. Kaya, pag wala kang Word of God, takot ka nga sa makukulang. Pag wala kang Word of God, takot ka sa mga viruses. Imagine niyo, sabi ng isang pare, biruin niyo nangangaral sa simbahan. Ang sabi ng pare, hindi na ho namin kayo papahiran ng Ash Wednesday. Iwiwisik na lang namin. Dahil pa nun ng Ash Fall pag iniwinisik sa inyo. Hindi ko alam ano ba yung tinuturo nitong mga ito. Kaya, Lord forgive me, but I do not want to judge them. But, biruin mo, isasaboy siya. Bindisyon na kayo, meron na kayong marka sa inyong ulunan. Dahil pa nun ng asphalt, di hinika yung mga hihikain doon. Basbas na kayo. Basbas na kayo. Hihagi siya. Okay, baka magkasakit kayo pag nagkadampi. Sa mga churches, sinasabi, huwag tayo magbeso-beso, Huwag tayo mag-shake hands. May virus. Who is greater, the virus or our God? Our God is greater because greater is He that is in me than he that is in the world. 1 John chapter 4 verse 4. Kung tayo'y takot, paano natin mapasasabi ng manalig ang tao? Kung tayo mismo, leader ng simbahan, takot sa virus, sinong gagapi sa virus? Naalala ko nga may palabas yung pare pinatawag dahil may manananggal doon sa bukid Nung nakita yung manananggal, natakot yung pare. Yung mga kwento ng mga 1990s di ba? Dahil wala namang ibang kaabalahan ng mga manananggal, nasa alabang na. Kaya mga bata sa Muntinlupa, nag-uuwian ng maaga, alas 6 na. Bawal lang taguan, gabi na ng lagim. 1990. Uy, nandiyan na ang mga manananggal. Bata pa kayo. Manonood na lang kami alas 6 na ng gabi sa IBC 13. Voltes 5 at Dimos, magkasunod yun So, manonood na lang ang mga bata, Matulog kayo ng maaga, saradong mga bintana. Imagine niyo, tagapagturo ng salita ng Diyos. Mismong atakot ang bata. Atakbo sa multo. Paano? Parang ganito yun nakakapagpaputi ito, pero ikaw mismo hindi naniniwala kaya kang paputiin yung sabon mo. Naniniwala ka na 12 in 1 yung kaping yan. Pero mismo ikaw hindi naniniwala na kaya kang ingatan mo kaping iyong iniinom. Dahil ang akin ng paniniwala, lahat ho ay sablay. Pero ang kapangyarihan na ating taglay
ang Diyos ang nagbibigay buhay. Amen. Palakpakan natin ang Praise Panginoon. God. Kaya, umaalis ang mga tao sa atin ng paligid at sa atin ng ministeryo. Because if you fail to exert your authority, all sorts of people will take you for granted. If you are a leader, act a leader. If you're a Christian, resist those kind of compromise practices. Pag Kristiyano ka, ipakita mo na hindi ka na naninigarilyo. Pag Kristiyano ka, ipakita mo na hindi ka na umiinom. Pag Kristiyano ka, ipakita mo na hindi ka na nananyiks, hindi ka na nambababae, hindi ka na... Ipakita mo ang buhay na binago ng ating Panginoon. Amen. But if you will not exercise your authority, people will just take you for granted. Again, I will say this. Ang respeto, hindi iniuutos. Igalang niyo ako. Akong tatay ng pamilyang ito. Paano ka namin igagalang? Hindi ka nga nagbibigay ng pambayad ng kuryente. Naalala ko tuloy na sabi ng isa nating kapatid, wala na siya dito. Ako ang ulo ng tahanan dito. Ako dapat ang masunod. Kung ikaw ang ulo ng tahanan, ba't hindi mo magawa ng paraan na malagyan ng gate ang ating bahay? Don't just lead by possession. You lead because you are capable to what is entrusted to us. Kaya nga yung two word, di ba? Responsibility, tinuro ko na sa inyo. Ano yung two word? Responsibility. Ability is your skills and talents, management. Musician ka, marunong ka tumutog ng gitara, tambol. That is your ability, your skills, your gift. So this is your action. Response. That is the action word. You have the ability, but if you will not respond with your action word, it will remain stagnant. Ang kakayanan na hindi ginagawa at hindi pinapakita. Sasabihin, yung anak ko, magaling kumanda yan eh. Kaya, nasaan? Patingin. Mahihiyain eh. So, joke lang yun. Pag sinabi, magaling tong, asawa ko na mag-carpentry. Patingin ang nagawa niya cabinet. O diba? Katulad ni Brother Enteng. Sabi, magaling magpintura. Patingin. Hindi siya nagpintura nitong ibang mga natin. Siya ang gumawa ng frame ng ating bagong dugo. Abay, marunong ka. Di ba ba? Katulad nung pinagawa ko si Sister Nori nung ribbon para sa Faithful Tithers. Di ba? Si Brother Boy ang gumawa. Si Brother Boy kasi artist eh. Patingin. So, response and ability. So when somebody do it, it becomes a responsibility. Kaya pagka iniatang sa iyo, huwag mong bibitinin ang gawain ng Panginoon. Pag inaasahan ka, dapat dumating ka. Kailangan dumating ang murkon at dumating ang beef steak sa Friday. Sawa na sila sa adobo eh. Patikimin naman natin ng ibang putahe. Beef steak. Oh, may kalamansi. Adobe, may kalamansi. Ito, makinig ko kayo. Weak leaders cannot establish loyalty in their churches. Weak leaders. Take note niya, King. Ano po, Sister Vilma. Pag kayo nadadala ng mga tantrums at drama ng mga pinamumunuan ninyo, mag-resign na kayo. Because too much emotion will not keep you in motion. Pag puro kayo imotero, kasi matriarchal ako, pastor ang hirap disiplinahin, kawawa naman. Alam niyo, tingnan niyo kung ba't matitino yung mga katulad nila Pastor Magda, nila yung mga 60s na ba, sila Brother Bernard, nahahambalos eh. Ngayon, ang mga bata walang good moral and right conduct. Walang GMRC subject sa school. Ako, may values education. Ako, kahit pastor ang tatay ko, nabalos ako ng walis. Hindi ko malimutan, kinulong kami ni Daddy. Pinaluhod kami sa Mungkulay, kami nag-aaway ni Kuya Dex eh. Itinali kami sa gitnang kwarto. Pag hindi kayo nagkabate, hindi kayo makakalabas dyan. Pagka ikaw ay na-disiplina, masaktan ka lang ng isang matindi. Kaya Brother Ama, huwag mong katakutan na hihimatayin si Sister Tonet pagka napalo mo si Victor. Bigyan mo ng isa. Titino yan. Oo,
titino. Oo, dito. Pag kinatakutan mo na, baka magnakaw, pag disiplina, bigyan mo ng isang sampiga. Sampi kaya. Eh, wala kasi ngayon eh. Baka magsumbong sa 163, bantay bata. Alam niyo mga kapatid, isang pagkakataon na hindi na naulit. Sa sobrang sagot ng sagot ni Lois sa nanay niya, nasampigan, nasampal sa bibig. Dugo eh. Hindi ako nakakilos sa ganyan. Wala akong magawa. Pero alam niyo, simula noon, yun ang simula ng pagbabago ng isang bata. It might be harsh. Pero if you keep away the rod, hindi mo na mapapatayin yung anak mo eh. Abay, yung magdisiplina lang, ang sakit yung sa dibdib. Pero that's the only way eh, kasi hindi magsosorry, titinginan ka pa ng matalim na ganyan. At sasabi, ano kasalanan ko? Yung kasalanan ko. Ba't ako mag-face the wall? Ba't di ka mag-face the wall? Binagsak mo yung radyo. That's discipline. If you will not exercise your authority, iiwanan ka, lalayasan ka. Kaya nag-aadik ang mga anak ninyo kasi walang kinakatakutan. Kaya dati, iniiwanan tayo ng mga membro natin kasi walang constant and strong leadership ang foundation ng simbahan. Walang protocol. Hallelujah. Pastor, bukas binyagan mo na yung anak ko, ha? Hindi na po pwede yung ganun ngayon. Pastor, bukas, ha? Magtitinda ako. Hindi na pwede, meron na Sister Rachel lang namamahala. Pastor, mag-i-special number ako, ha? Hindi na rin po pwede yung ganun. Masaktan na ako sinong dapat masaktan. Because if we will want to be organized, yung mawawala, mas okay na mawala kasi mas malaki at mas marami ang ipapalit ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen. If you cannot suffer the pain of today, paano na kapag meron pang mga taong makakasakit sa iyo? Kung lahat pagbibigyan mo, ilan pa yung dapat natin pagbigyan? And it should stop. Napalakasan system. Ako, I'm trying ngayon to cope up kasi ito yung naging problema din ng mga naunang mga sistema. Nagbibigay ito sa akin ng love gift. Hindi na ngayon. Nagbigay kayo ng love gift o hindi, bubuhayin ako ng Panginoon. Ang Diyos ang magtutustos. Amen. Kung ako ay nabuhay sa utang na loob, hindi ko iaalis ang simbahan sa garahe ni Nanay Sita. Bakit? Libre lunch? Libre love gift na 500? Kung nag-stick in ako, kuryente, libre lahat. Sigurado may 500 akong love gift. Kung ako ay na-engross at nag-stick in na may 500 akong panggasolina every Sunday, the church will not grow. But because God is calling me for a greater task, I need to get out. Eh, paano? Hindi ko na makukorek si Nanay Sita. Eh, beholden ako eh. It's, for the record, ha? Maririnig din nyo ito. It's an example. Pero, through that, you learn. Di ba? Makikita mo na, ang buhay ay hindi weather-weather lang. You need to stand up. Abay, pag kusa ka lang maitulak, dito naman. Kaya nagkaroon ng kampi-kampi. Kaya pag nagkaroon ng kampi-kampi, wasak ang simbahan. Kasi walang strong leadership. You did not exercise your effort. Kaya kapag sobrang bait, masama din. Pag sobrang disiplina, nasasakal, masama din. Kaya naman, katulad kagabi, pagkasundo ko sa mga bata, sabi, Daddy, where are you going? Sabi ko, Daddy has to go to a Bible study. Katabi ka ba namin pagtulog? Sabi ko, yes, susilip na lang ako doon, tatabi ako sa inyo. Pero pagdating ko, tulog na kayo. Alas 10 na ako eh. Pero imagine mo niya, napapalo mo yun, minsan lang, pero ganap yung kanilang pag-ibig. Why? Pag sila gumawa ng mabuti, they have rewards. Gusto nyo kumain sa Kenny Rogers, mabait kayo, maganda greasy nyo, kain kayo. Kung meron pa, may toy kayo. Si Jao mabait o meron siyang malaking barko. Hindi po ba? Yun ay bigay lamang ng isang kaibigan natin na sumasakay ng barko. I mean, they will appreciate the reward if they experience the pain of discipline. Sabi nga ng misis ko,
paano ba ikaw naging ganyan sa tao? Sabi ko, lagi akong mabuti sa tao at mapagmahal sa tao. It develops through the years. Hindi naman yan tinuturo sa school eh. Part of it nakita ko sa magulang ko. Part of it nakita ko sa simbahan. Alam niyo, pinakamagulo, simbahan. Totoo. Ang pinakamabigat na pamunuan, simbahan. Kaya magpasalamat tayo, nakaabot tayo ng 12 taon. Medyo established na. Kaya hindi ako nawawala sa foresight that God will continue to add souls. We might not be good in one-on-one discipleship or whatever kind of format. Gagawa ang Diyos ng original na sakto dito sa DNA natin. Kaya magantay-antay lang kayo. Yung sinasabi natin, that we will expand, we will enlarge. Anong sabi ni Pastor Rodel? Every Sunday, ang dami nyo laging newcomer. Partida na yun, hindi pa sila bumabalik. Pero pag nagsama-sama yun, makikita ninyo, the glory of the Lord will saturate this place. May mga dalang duffel bag, isang banig na pera, may dalang titulo ng lupa, it will come. Pero kailangan maging muna tayong tapat sa kakaunti. Sa mga musicians, magtyaga muna kayo sa gamit ninyong hinihiram. Linisin ninyo yung drum set, linisin ninyo yung amplifiers ninyo, linisin ninyo yung mga dapat ayusin doon. Laging malinis ang mga wire. Para kapag nasa Araneta Coliseum na kayo, hindi lalaki ang ulo ninyo, ang lalaki puso ninyo dahil nakita ninyong magligpit at maglinis ng simbahang maliit na ngayon ay kayo nasa 30,000 seating capacity. It's because of the grace of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Weak leaders gossip behind the backs of disloyal people. Ayun. Weak leaders. Ichinichismis pa yung kahinaan ng kanyang mga tagasunod. Weak leaders gossip behind the backs of disloyal people instead of confronting them directly. Ulitin ko. Weak leaders gossip behind the backs of disloyal people instead of confronting them directly. Sinisiraan pa. Lagi pang issue lagi. Yung mga taong umalis na sa church. Di ba? Napapansin niya, hindi natin pinag-uusapan yung mga taong umalis na sa church. Minsan nababanggit, but we will not put it into detail. Pinupuntahan pa nga natin pag may problema. Amen po ba? So weak leaders gossip. Sinichismis pa. Sinisiraan. Walang utang na loob yan eh. Ganyan. Sabihin mo siya katabi, huwag ganon. This creates more confusion and more room for strife. This creates more confusion and more room for strife. In the end, the weak leader who does not want to confront people has a far worse crisis on his hand. Kaya pag hindi mo kinumpronta yung problema, it will hunt you. It will follow you. If you did not finish the business, yung mga kamalian, kabuktutan at hindi mo inayos at itinuwid, it will chase you down. Imagine ninyo kung hindi natin inalis na may issue na isa sa mga worship leader natin, may kinakasamang lalaki, bakla pala, kung hindi natin dinisiplina, it will be more in trouble. Paano na yung mga bagong papasok katulad nila Robert, di ba? Mag-asawa. Kung ganun pala na ibang standard on Sunday, ibang standard on weekdays. Nakukuha ko ninyo? Kaya napakahirap pag hindi mo i-ground o i-disconnect ang iyong sarili sa dapat may alis. Alam nyo, so far, salamat sa Diyos dahil sa ngayon medyo wala na sa atin yung mga, alam nyo yung salitang adelantado, yung laging nangunguna kay Pastor, laging pinangunguna si Pastor. Salamat naman na wala nang ganun dito. Wala na eh. Wala na sa katabi nila, wala na. Pastor, maganda ho ito. Magpunta tayo sa ganito, Pastor. Pastor, nakita ko mas maganda ito. Ginamit nila ito sa kanilang programa. Tagumpay sila. God loves variety.
Kung naging epektibo sa kanila, praise God. Hintayin natin kung anong maglalama at sasapat para sa atin. And for now, we're doing good. Every Sunday, mga kapatid, that is a mark that God is big with us. Women's ministry, hindi na kayo kasya. Palakpakan natin ang ating Women's ministry ang Dami nyo, ano? Linggo. cover ng upuan at kutsyon ng ating church. 37 na kayo sa prayer Kaya mountain. tayo. Absent pa doon.